Mga boss, share ko lang po itong nangyari sa aking Big Body GLI. Bali, ang problema po nito ngayon, napakahirap po niyang paandarin lalo na sa umaga. Siguro po inaabot ako ng mga 6 bago ko siya mapa-start. Tapos, may check engine po siya. Ang nangyayari po dito, may time po na wala naman yung check engine, pero madalas po naka-check engine siya. So ito, ipapakita ko po sa inyo. Ayan, ayaw niya po mag-start. So ayan, umandar po siya, pero dahil naka-check engine, bumabagsak din agad yung minor at namamatay. So ayan, umandar na po siya. Ayan, hindi na po siya namatay, hindi na bumagsak, pero naka-check engine pa rin po. Ito po, nagagamit ko naman siya kahit ganyang naka-check engine, pero ang problema po ay parang hagok po yung dragging, yung hindi ko siya mabirit. Kaya ang hirap po niya kung kunwari malayo ang biyahe. Nadala ko na po ito sa mekaniko malapit dito sa amin dahil nga po nagche-check engine siya. Pero nung tinry niya po na gawin po yung lalagyan po ng nitong ganito or paper clip, nilalagay po siya dito sa may diagnosis. Yan dito. Pero hindi po siya nagbibigay ng code. Dapat po magbi-blink siya kapag nilagay na po yung alambre. Ang kaso po dito sa akin hindi. Tapos na-check ko na din po lahat ng socket. Wala din pong problema, wala din pong paputol ng wire doon sa mga sensor. At ang napansin ko lang po talaga na posibleng isang problema dito, yung dito po sa aking distributor. Nung nakaraan po, basang-basa po yung bandang ilalim dito. Ito, may tumatagas po dito, hindi nyo lang po siguro nakikita. Ayun, basa din po yung isa kong high tension wire. Napunasan ko na rin po yan nung nakaraan po, talagang puro langis po yan. Tumatagas po yung langis. At ngayon nga po, pupunta po tayo doon sa tropa ko na mekaniko din po ng 4 wheels tsaka ng motor. Ito po yung in-order ko. Oil seal po ata tawag dito, sa may distributor po ito. Bali, napanood ko rin po kasi sa mga YouTube na ito po yung pinapalitan kapag tumatagas po sa may distributor. So tara po, samahan nyo ako, punta na tayo sa tropa ko para maayos na po itong aking Big Body. At ito na nga mga boss, nandito na tayo sa shop ng tropa ko mekaniko na si Anson Noblefranca. Bali, sinis na nga niyang baklasin yung ating distributor. Yung shop niya po ay located dito sa amin sa Puok, Agoncillo, Batangas. At ito nga pala mga boss ay suspecha ko lang na posibleng dahilan kung bakit nagdadragging yung nitong aking Big Body. So nakita ko na nagbabawas din ng langis at yun nga, may tagas nga dyan sa may distributor. Kaya minabuti ko na lang din na ipaayos, baka sakali na isa rin to sa dahilan kung bakit din nga may check engine at dragging. Ito nga po pala yung sabi ng akong mekaniko na kapag daw po yung langis, yung tagas ng langis ay nagagaling sa loob ng distributor, ang kailangan daw nating palitan ay yung oil seal. At kapag sa may bandang labas naman, ang kailangan lang daw pong palitan ay yung O-ring, yung mas malaki yung bilog na nasa may labas lang po niya ng distributor, or pwede rin naman po na lagyan na lang ng silicone gasket. Ang pagpapalit po ng oil seal ay sadyang napakaselan dahil nga po napakabaklasin ng mga parts nitong distributor. Kaya advice ko lang po sa mga yun nga po magpapalit seal, mas mabuti na po na dalahin na lang po natin sa mekaniko kesa po sa masira po yung ating distributor. Yan ang oil seal, basang-basa. Naikabit na nga po yung distributor, ngunit sa kasamaang palad, yung inaakala natin na mawawala na yung check engine ay hindi pa rin po pala. Nalaman ko na hindi pa rin po pala ito yung solution para mawala yung check engine. So nagtanong po ulit ako sa group natin ng mga Big Body at nag-suggest naman sa akin na magpalit daw ako ng ECT sensor. Kaya nag-order na rin po ako sa Lazada.
Mabilis naman po akong naka-order nitong ECT sensor at in 2 days ay dumasya agad dito sa amin. Kinonta ko naman po yung pinsan ko na si Ricky dahil isa rin po siyang magaling na mechanic at siya rin po ang nagkakabit ng aking ECT sensor at IACB nung mga nakaraang vlog ko. Dahil ito nga po ay suspetsa ko, ay nalaman namin na hindi rin po pala ito ang dahilan kung bakit nagche-check engine ng aking sasakyan. Dahil ng aming may kabit, ganun pa rin po at nandun pa rin ang check engine. Buti na nga lamang po at ang isa kong pinsan na si Inye ay mayroon palang kakilalang mechanic doon sa may shop sa may Taal. Madami na nga po siyang na-encounter na ganitong din ang problema ng sasakyan at dahil nga po dyan ay madali niya rin pong nalaman na ang problema pala ng aking sasakyan ay yung sensor na tinatawag din po na air intake temperature sensor. Sabihin ko na lang na yan ang pinalitan mo, ganyan. Ano bino-voice over nyo pagkakailan? Voice over lang. Ito nga po yung map sensor, bali pinakita niya po sa atin. Buti na lang po at meron din siyang dalang ekstrang ganyan, kaya nasan po natin kung yan talaga ang may problema. So ito na mga boss, try na natin siyang paandarin. Bali ang yun nga, yung map sensor yung tinesting niyang palitan. So titingnan natin kung aandar na siya ng maayos ngayon. O ayan yung check engine, ignition, start. Okay. Ayan mga boss. Ayun nga, map sensor lang pala. Yun lang pala yung problema. So ito, turo ko sa inyo kung alin yung pinalitan niya. Ayan mga boss. Ayan siya, yung nakatusok. So yan lang pala yung problema. Napakarami kong iniisip kung yun bang ECT sensor na nagpalit din ako, or iniisip ko din na baka yung IACB or yung TPS. Yan yung mga iniisip ko noon na baka sira, pero yun pala, eto lang pala. Yan, bali tinatawag din to na air intake temperature sensor bukod sa map sensor. Yun yung nakikita ko sa sa YouTube. So yun lang pala mga boss, sana natulungan din kayo nitong video ko para maayos din kung pareho yung problema ng big body natin.